Breaking news mga kabayan, underwater structure na nakita sa Bao de Masinloc ay dati nang nakita ng Philippine Coast Guard noong taong 2023 at taong 2024. Ayon naman sa mga impormasyong inilabas ng open source, ito ay posibleng mga natirang kahoy na pundasyon ng itinayong barracks ng Philippine Navy sa Bao de Masinloc taong 1999. Good news mga kabayan, floating barrier o harang na inilagay ng China sa bukana ng Bao de Masinloc tinanggal na sa ikalawang Maritime Domain Awareness Flight na isinagawa ng Philippine Coast Guard sa Bao de Masinloc. Dalawang floating boya ang nakita, isa sa sentrong bahagi at isa naman sa labas. Dapat itong alisin ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. President Trump seryosong tatapusin ang mga kasamaan ng drug cartels. Isa na namang high-speed boat ang winasak ng Amerika at tatlong B-52 bomber ang pinalipad malapit sa Venezuela bilang show of force. Iran, binalaan din ni President Trump 20 brand new na B-21 Raider ang inorder ng Amerika sa kasalukuyan kapag gumawa muli ng nuclear weapon ang Iran. Wawasakin muli ito ng Estados Unidos. They did a nuclear weapon before they got even close. That site would be attacked and it would be wiped out. Yep. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang nakitang underwater structure sa Bao de Masinloc ay dati ng istruktura na doon. Ito ay nakita na rin nila noong taong 2023 at taong 2024. Ipinakita ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga ebidensya nakuha ng mga larawan mula sa satellite na ito ay naroroon na noong nakaraang 2 taon at sa kasalukuyan. Upon checking from the historical imagery of the satellites before, it confirmed na itong debris na to has been there early as 2023. It's very hard to tell kung sino ang naglagay nito mga debris na to. But one thing is certain, at least we can now confirm that all of these structures na nakita natin kahapon is not something new. Ayon naman sa open source, ito ay dati ng mga natirang istruktura na ginawa doon ng Philippine Navy taong 1999 sa loob ng Bao de Masinloc tulad ng iba pang mga pundasyon na parang Star Shell Barracks sa ibang bahagi din ng West Philippine Sea na itinayo ng mga sundalo ng Pilipinas. Pero ang nasabing barracks sana ay hindi na natapos at ito ay napabayaan hanggang sa nasira na lang. Ito ay isang patunay ng mga natitirang underwater na istruktura na nakita sa Maritime Domain Awareness ng Philippine Coast Guard ay palatandaan na ang Bao de Masinloc noon pa man ay nasa kontrol at pangangalaga ng Pilipinas. Good news naman mga kabayan, ang nakitang floating barrier na inalagay ng China sa bukana ng Bao de Masinloc ay nawala na. Ito ay nakumpirma sa ikalawang Maritime Domain Awareness na isinagawa ng Philippine Coast Guard. Walang impormasyon kung Pilipinas o China man ang nag-alis ng nasabing harang sa entrance ng Bao de Masinloc. Ganito dapat ang laging gawin ng ating Philippine Coast Guard at iba pang mga otoridad ng Pilipinas upang bantayan ating ang mga development sa ating mga nasasakupan. Huwag nating hayang ito ay tayuan ng China ng anumang istruktura ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Nakita naman sa ikalawang Maritime Domain Awareness ng Philippine Coast Guard na hindi lamang isang boya ang inilagay ng China sa Bao de Masinloc. 2 dilaw na floating buoy ang nakita ng Philippine Coast Guard. Isa sa gitna at isa naman ang nasa labas na bahagi. Ito ay dapat ding alisin dahil ito ay hindi atin. Walang karapatan ang China na maglagay ng anumang bagay sa loob ng Bao de Masinloc. Bantayan nating mga Pilipino ang susunod na akbang ng gobyerno sa mga boyang inilagay ng China sa Scarborough Shoal. Chinese Foreign Ministry nagpalabas ng kanilang pahayag na sinisisi ang Pilipinas na siyang nagsimula ng mga violasyon at provokasyon sa West Philippine Sea. Dagdag pa, sinisi din ng Chinese Foreign Ministry ang Estados Unidos na ginagamit ito ang 1951 Mutual Defense Treaty para takutin ng China. Kasunod ito ng pagsasagawa ng magkasamang joint maritime exercise ng Pilipinas, Japan, Canada, Amerika malapit sa Sabina Shoal at Palawan at ang paglabas ng US State Department ng suporta sa Pilipinas sa ginawang pagwater cannon at pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng BFAR sa Pag-asa Island. Isang patunay na kapag nandyan ang mga kaalyado ay hindi kayang angkinin at sakupin ng China ang West Philippine Sea. 各种事实和证据都表明，菲律宾侵权挑衅在先，是制造海上危险的肇事者，破坏地区稳定的责任方。美方罔顾事实，恶意抹黑，指责中方正当合法的维权行动，还妄图以美菲共同防御条约相威胁，再次暴露美方蓄意挑动对抗、搅乱南海的不良居心，再次表明美方才是破坏地区稳定的最大风险源。我要强调的是，
中方坚定维护自身领土主权和海洋权益，坚持由直接当事国通过谈判协商和平解决涉海争议。任何的威胁挑衅都是枉费心机，不可能。 Sa ibang balita naman, President Trump seryosong tatapusin ang mga drug cartels na sumisira ng buhay hindi lamang sa Amerika maging sa ibang panig ng mundo. Kahapon lang, isa na naman sa mga speedboat na lunan ng 6 na katao ang pinasabog ng US forces sa Caribbean Sea matapos itong malaman ng Amerika na ito ay magpupuslit ng mga droga. Hindi pa nakontento ang Estados Unidos. Nagpalipad pa ito ng 3 B-52 bombers na tumagal ng ilang oras malapit sa Venezuela. Isang pagpakita ng puwersa na seryoso ang Amerika na supilin ang anumang grupo o sindikatong nasa likod nito. President Trump umorder ng mga bagong B-21 Raider para palakasin pa ang bomber strike force ng US Air Force. And we just ordered about 20 brand new B-2 bombers. It's unbelievable as a weapon. I know Putin, when I was riding with him in Alaska, we passed a lot of them. And he said, that really did the trick. I said, yeah, it did. It's amazing. The flying wing. It's no reason for the U.S. military. Dagdag pa ni President Trump, binalaan nito ang Iran na kapag muling gumawa ng nuclear weapon, ang nasabing nuclear site ng Iran, and I quote, will be attacked and wiped out, unquote. No reason for the U.S. military to get involved in Gaza. No, I don't see that. No, I think we're going to handle it very well. We'll be helping Israel. But we have other countries that are now. You know, we signed, many countries signed, and many of those countries relatively are very strong military powers. And Hamas has no support. See, Hamas had the support of Iran, and now Iran says, don't get us involved. The last time they got them involved didn't work out too well. So they used to have the support of Iran. Today, Iran they're trying to survive. You know, when I heard the reports 2 weeks ago, Iran's looking to build a nuclear weapon, I said, don't worry about it. They got a lot of things they want to do before nuclear weapons. I said, the last thing they want to do is a nuclear weapon. It didn't work out. And if they did a nuclear weapon before they got even close, that site would be attacked and it would be wiped out. Yeah. Sa ibang balita naman, ibinunyag naman ni President Trump sa harap ng media na ipinangako ni Prime Minister Modi ng India sa kanya na hindi na bibili ito ng Russian oil. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. Laban Pinas.